Sa pagbalik ni Remilin sa kanilang baryo, tila bumalik din ang mga alaala ng kanyang kabataan. 12 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya patungo Maynila para mag-aral at makipagsapalaran, ngunit hindi niya inasahan na babalik siya ng mas maaga dahil sa bigat ng kalungkutan. Pumanaw ang kanyang ama at bilang nag-iisang anak, siya ang kailangan bumalik upang asikasuhin ang lahat ng iniwan nito. Habang sakay siya ng jeepney at papalapit sa baryo, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na dati paborito niyang langhapin. Ngunit kasabay nito ang mabigat na pakiramdam, isang kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga dingding na dati puno ng tawanan ay ngayon tila ba nagbabadya ng lungkot. Huminto siya sandali sa bakuran at tumingin sa malaking puno ng balete na ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Noon pa man, marami ng kwento ang lumalaganap tukol dito. Sabi ng matatanda, may nilalang daw na nakatira roon, isang engkantong hindi maipaliwanag kung mabuti o masama. Sa tuwing magigising siya noong bata pa, madalas niyang nakikita ang ama niyang nakatanaw din sa puno. Tila ba may iniisip na malalim. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng burol, naglakad si Remilin papunta sa harapan ng kanilang bakuran. Pinagmamasdan niya ang balete na mistulang naglalakihan ng mga ugat at tila umaabot sa mismong kalangitan ang mga sanga. Ang liwanag ng buwan ay dumuduyan sa pagitan ng mga dahon at parang may mga matang nakasilip sa dilim. Napalunok siya at mabilis na bumalik sa loob ng bahay, subalit sa pagtulog niya, hindi niya naiwasang mapanaginipan ang parehong puno. Sa kanyang panaginip, may isang lalaki, matangkad ito, maputi ang balat, ngunit may matinding tikas sa tindig. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila ba may dalang liwanag at kadiliman ng sabay. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryo. Nararamdaman ni Remilin ang kakaibang enerhiya mula rito. Isang presensya na hindi nakakatakot, ngunit nakakapangilabot. Nagpakilala ito bilang si Renato, isang nilalang na matagal nang nakatali sa balete. Sa panaginip, nakatitig lang siya kay Remilin at ang boses nito ay malamig, ngunit musika sa kanyang pandinig. Agagising ni Remilin, pinagpawisan siya ng malamig. Pinilit niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Dala lang ng pagod at lungkot sa nangyari sa kanyang ama. Ngunit habang kumakain siya ng almusal, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na parang dumampi sa kanyang batok, kahit sarado ang mga bintana. Lumingon siya sa direksyon ng balete at para bang may aninong kumikilos sa lilim nito. Sa mga sumunod na araw, napansin ng ilang kapitbahay ang pagbabalik ni Remilin. Karamihan sa kanila ay natuwa, ngunit may ilan na agad siyang binalaan. Ayon kay Aling Deli, ang pinakamatanda at pinakakilalang tagapayo sa baryo, hindi daw dapat maglalapit sa balete lalo na kapag gabi. May mga dalaga raw noon na nakaramdam ng kakaibang presensya at hindi na muling naging katulad ng dati. May mga nagsasabing nabaliw. May ilan namang nawala ng parang bula. Ngunit si Remilin, sa kabila ng takot, ay nakaramdam ng kuryosidad. Isang gabi, hindi niya mapigilang lumapit sa bintana at tanawin ang puno. Doon niya muling nasilayan ang lalaki mula sa kanyang panaginip. Hindi na ito ilusyon. Nakatayo si Renato sa ilalim ng balete, nakatingin sa kanya na parabang inaanyayahan siyang lumapit. Nanginginig si Remilin at agad na isinara ang bintana. Ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, lalo siyang nabalisa. Sa kanyang dibdib, may kakaibang pintig. Hindi lamang takot, kundi tila ba paghanga. Kinabukasan, habang nasa palengke siya upang bumili ng pagkain, narinig niya ang mga bulong-bulungan ng ibang kababaihan. Isa raw sa mga pinsan ni Aling Deli ay minsang nakausap ang nilalang ng balete at sa kabila ng takot ay hindi nito ninais na lumayo. Ang dahilan daw ay dahil sa kakaibang lambing na ipinapakita ng engkantong ito.
Habang pinapakinggan niya ito, hindi niya maiwasang ikumpara ang naramdaman niya kay Renato. Totoo, nakakatakot ang presensya nito, ngunit may hatid din itong kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Sa mga gabing sumunod, naging mas malinaw at mas madalas ang pagpapakita ni Renato. Hindi na lang ito panaginip, kundi presensya na damang-dama ni Remilin kahit gising siya. Sa mga mata ni Renato, nakikita niya ang lungkot at pananabik. May mga pagkakataon na nararamdaman niyang parang may malamig na hangin na dumuduyan sa kanyang buhok. At sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ramdam niya ang pagdampi ng kamay na tila ba gustong humaplos, ngunit hindi magawa. Naging palaisipan kay Remilin kung bakit siya ang pinili ng engkanto. Sa dami ng mga kababaihan sa baryo, bakit siya? Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Parang may nakatagong dahilan kung bakit nagtagpo ang kanilang mga landas. Habang siya ay naglalakad pa uwi isang gabi, muli siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. At bago siya matapasok sa bahay, bumulong ang isang tinig na hindi niya makakalimutan. Hindi kita hahayaang iwan muli, ani Renato. Malamig, kunit puno ng pangungulila. Napahinto si Remilin, kinabahan, ngunit sabay na kinilabutan at parang natutunaw ang puso. Doon niya naisip, ang kanyang pagbabalik sa baryo ay hindi lamang dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, kundi dahil may mas malaking bagay na nakalaan sa kanya. Isang kapalaran na mag-uugnay sa kanya sa engkantong nakatali sa puno ng balete. Kinabukasan, matapos ang gabi ng kakaibang pagpaparamdam ni Renato, hindi pa rin mapakali si Remilin. Kahit anong gawin niya para ilihis ang kanyang atensyon, ang imahe ng lalaking nakita niya sa ilalim ng balete ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Nagdesisyon siyang bumisita kay Aling Deli, ang matandang kapitbahay na kilala sa kanilang baryo bilang tagapayo at tagapangalaga ng mga kwento ng nakaraan. Alam niyang tanging si Aling Deli lamang ang makapagbibigay ng sagot sa kanyang mga tanong. Pagdating niya sa bahay ng matanda, sinalubong siya nito ng isang seryosong tingin. Remilin, wika ni Aling Deli habang hinahaplos ang kanyang balikat. Alam ko na kung bakit ka narito. Umupo sila sa papag na gawa sa kawayan at dahan-dahang ikinuwento ni Aling Deli ang kasaysayan ng puno ng balete. Noong kabataan ko pa, panimula ng matanda, marami nang nangyayaring misteryo sa ilalim ng punong iyan. May mga dalagang hindi na muling nakita. May ilan namang bumalik, ngunit tila wala nang malay sa kanilang sarili. Hindi sila naging kagaya ng dati. Ang sabi ng matatanda noon, may isang engkanto roong naninirahan, si Renato. Hindi siya basta ordinaryong nilalang. Ayon sa kwento, isa siyang mortal na isinumpa. At mula noon, wala na siyang nagawa kundi ang maghintay. Napakurap si Remilin. Maghintay? Para saan? Para sa unang pagkakataon, ngumiti ng mapait si Aling Deli. Maghintay ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Ngunit habang naghihintay siya, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para akitin ang mga kababaihan. Hindi lahat nakakatakas. Ang iba ay tuluyang nawawala. Nanlamig ang katawan ni Remilin. Sa kanyang dibdib, muling bumalik ang kaba at kilabot sa mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ngunit kasabay nito, sumisingit ang alaala ng mga matang lungkot na tumitig sa kanya noong gabing nagpakita si Renato. Hindi ito katulad ng mga kwento ng iba na puno ng takot at kabangisan. Sa halip, naramdaman niya ang pagkauhaw ng nilalang na iyon sa pagdamay at pagmamahal. Bakit parang ako ang nakikita niya? Mahinang tanong ni Remilin. Dahil pinili ka niya, sagot ni Aling Deli na may bigat ang tinig. At kapag pinili ka ng engkantong iyon, mahirap ng takasan. Para kang mahuhulog sa lambat na hindi mo alam kung paano makakawala. Mula noon, lalo pang naging mapanaginipin ang mga gabi ni Remilin. Sa bawat pag-idlip niya, lagi niyang nakakasalamuha si Renato. Sa una, pinipilit niyang huwag pansinin ang mga panaginip,
iniisip na guni-guni lamang iyon. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas malinaw, mas makatotohanan, at mas malapit ang presensya ng engkanto. Naririnig niya ang malambing na tinig nito na laging binabanggit ang kanyang pangalan. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila haplos sa kanyang pisngi. Isang gabi, muli siyang nanaginip. Nasa ilalim siya ng balete at nakaupo si Renato sa isang ugat ng puno. Nakatingin sa kanya ng may kakaibang titig. "Bakit ka natatakot sa akin, Remelin?" Tanong nito na puno ng lungkot. "Hindi ko nais na saktan ka. Ang tanging nais ko lamang ay makasama ka, kahit sa panaginip man lang." Naguguluhan si Remelin. "Bakit ako? Ano ba ang gusto mo sa akin?" Lumapit si Renato at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng lamig ng palad nito, may init na dumaloy sa kanyang dibdib. "Dahil ikaw ang tanging makakapagpalaya sa akin mula sa sumpang ito, ikaw ang itinadhana para sa akin." Nagising si Remelin na hingal, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit imbes na matakot, nakaramdam siya ng awa at kakaibang pagkagusto sa nilalang na iyon. Pinilit niyang itanggi sa kanyang sarili, ngunit malinaw ang katotohanan, may unti-unti nang namumuong damdamin sa kanyang puso para sa engkanto. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, muli niyang nakasalubong si Aling Deli. Tumingin ito sa kanya at para bang nababasa ang iniisip niya. "Ingat ka, iha," babala ng matanda. "Kapag hinayaan mong lamunin ka ng damdamin mo sa kanya, baka hindi ka na muling makabalik sa mundong ito." Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, hindi mapigilan ni Remelin ang sarili. Gabi-gabi niyang hinihintay ang oras ng kanyang pagtulog. Dahil tanging sa panaginip lamang niya muling nakikita at nakakausap si Renato. At sa bawat pagkakataong iyon, unti-unting nababasag ang pader ng kanyang takot. Mas nakikilala niya ang engkanto, hindi bilang isang nilalang na nakakatakot, kundi bilang isang kaluluwang nakakulong sa isang sumpa na matagal nang naghahangad ng paglaya at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman niyang hindi na lamang siya basta inaakit ng isang engkanto, kundi may mas malalim na dahilan kung bakit sila nagtagpo. Ngunit kasabay ng damdamin iyon, lumalaki rin ang kanyang pangamba. Alam niyang ang bawat desisyon na gagawin niya ay maaaring magdala ng kapahamakan, hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang kinabukasan. At sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga sa kanyang kama at muling naririnig ang malamig na bulong ng pangalan niya, unti-unti niyang tinatanong ang sarili. Hanggang saan niya kayang suwayin ang kanyang puso kung ang mismong kaluluwa niya ay kumakapit na kay Renato? Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging malinaw at matindi ang pagpaparamdam ni Renato kay Remelin. Hindi na lamang sa panaginip siya nagpapakita, kundi maging sa mismong paggising ng dalaga. Madalas, kapag naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nakakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin na tila sumusunod sa bawat hakbang niya. May mga pagkakataon ding nakikita niya ang anino ng isang matangkad na lalaki na nakatayo sa lilim ng balete, tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi niya alam kung siya ba'y dapat matakot o masanay na lamang sa presensyang iyon. Ngunit ang totoo, unti-unti siyang nagiging alipin ng kuryosidad. Sa pagbalik ni Remelin sa kanilang baryo, tila bumalik din ang mga alaala ng kanyang kabataan. 12 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya patungong Maynila para mag-aral at makipagsapalaran. Ngunit hindi niya inasahan na babalik siya ng mas maaga dahil sa bigat ng kalungkutan. Pumanaw ang kanyang ama at bilang nag-iisang anak, siya ang kailangang bumalik upang asikasuhin ang lahat ng iniwan nito. Habang sakay siya ng jeepney at papalapit sa baryo, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na dati paborito niyang langhapin. Ngunit kasabay nito ang mabigat na pakiramdam.
isang kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga dingding na dati puno ng tawanan ay ngayoy tila ba nagbabadya ng lungkot. Huminto siya sandali sa bakuran at tumingin sa malaking puno ng palete na ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Noon pa man marami ng kwento ang lumalaganap tungkol dito. Sabi ng matatanda, may nilalang daw na nakatira roon. Isang engkantong hindi maipaliwanag kung mabuti o masama. Sa tuwing magigising siya noong bata pa, madalas niyang nakikita ang ama niyang nakatanaw din sa puno. Tila ba may iniisip na malalim. Agsapit ng gabi, pagkatapos ng burol, naglakad si Remilin papunta sa harapan ng kanilang bakuran. Pinagmamasdan niya ang balete na mistulang naglalakihan ng mga ugat at tila umaabot sa mismong kalangitan ang mga sanga. Ang liwanag ng buwan ay dumuduyan sa pagitan ng mga dahon at parang may mga matang nakasilip sa dilim. Napalunok siya at mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Subalit sa pagtulog niya, hindi niya naiwasang mapanaginipan ang parehong puno. Sa kanyang panaginip, may isang lalaki. Matangkad ito, maputi ang balat, ngunit may matinding tikas sa tindig. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila ba may dalang liwanag at kadiliman ng sabay. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryo. Nararamdaman ni Remilin ang kakaibang enerhiya mula rito. Isang presensya na hindi nakakatakot, ngunit nakakapangilabot. Nagpakilala ito bilang si Renato, isang nilalang na matagal nang nakatali sa balete. Sa panaginip, nakatitig lang siya kay Remilin at ang boses nito ay malamig, ngunit musika sa kanyang pandinig. Pagkagising ni Remilin, pinagpawisan siya ng malamig. Pinilit niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Dala lang ng pagod at lungkot sa nangyari sa kanyang ama. Ngunit habang kumakain siya ng almusal, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na parang dumampi sa kanyang batok. Kahit sarado ang mga bintana, lumingon siya sa diretsyon ng balete at para bang may aninong kumikilos sa lilim nito. Sa mga sumunod na araw, napansin ng ilang kapitbahay ang pagbabalik ni Remilin. Karamihan sa kanila ay natuwa. Ngunit may ilan na agad siyang binalaan. Ayon kay Aling Deli, ang pinakamatanda at pinakakilalang tagapayo sa baryo, hindi daw dapat maglalapit sa balete, lalo na kapag gabi. May mga dalaga raw noon na nakaramdam ng kakaibang presensya at hindi na muling naging katulad ng dati. May mga nagsasabing nabaliw, may ilan namang nawala ng parang bula. Ngunit si Remilin, sa kabila ng takot, ay nakaramdam ng kuryosidad. Isang gabi, hindi niya mapigilang lumapit sa bintana at tanawin ang puno. Doon niya muling nasilayan ang lalaki mula sa kanyang panaginip. Hindi na ito ilusyon. Nakatayo si Renato sa ilalim ng balete, nakatingin sa kanya na para bang inaanyayahan siyang lumapit. Nanginginig si Remilin at agad na isinara ang bintana. Ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, lalo siyang nabalisa. Sa kanyang dibdib, may kakaibang pintig, hindi lamang takot kundi tila ba paghanga. Kinabukasan, habang nasa palengke siya upang bumili ng pagkain, narinig niya ang mga bulong-bulungan ng ibang kababaihan. Isa raw sa mga pinsan ni Aling Deli ay minsan nakausap ang nilalang ng balete at sa kabila ng takot ay hindi nito ninais na lumayo. Ang dahilan daw ay dahil sa kakaibang lambing na ipinapakita ng engkantong ito. Habang pinapakinggan niya ito, hindi niya maiwasang ikumpara ang naramdaman niya kay Renato. Totoo, nakakatakot ang presensya nito. Ngunit may hatid din itong kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Sa mga gabing sumunod, naging mas malinaw at mas madalas ang pagpapakita ni Renato. Hindi na lang ito panaginip, kundi presensya na damang-dama ni Remilin kahit gising siya. Sa mga mata ni Renato, nakikita niya ang lungkot at pananabik. May mga pagkakataon na nararamdaman niyang parang may malamig na hangin na dumuduyan sa kanyang buhok
at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ramdam niya ang pagdampi ng kamay na tila ba gustong humaplos ngunit hindi magawa. Naging palaisipan kay Remilin kung bakit siya ang pinili ng engkanto. Sa dami ng mga kababaihan sa baryo, bakit siya? Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Parang may nakatagong dahilan kung bakit nagtagpo ang kanilang mga landas. Habang siya ay naglalakad pa uwi isang gabi, muli siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. At bago siya makapasok sa bahay, bumulong ang isang tinig na hindi niya makakalimutan. "Hindi kita hahayaang iwan muli, ani Reynato," malamig ngunit puno ng pangungulila. Napahinto si Premelin. Kinabahan ngunit sabay na kinilabutan at parang natutunaw ang puso. Doon niya naisip ang kanyang pagbabalik sa baryo ay hindi lamang dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, kundi dahil may mas malaking bagay na nakalaan sa kanya. Isang kapalaran na mag-uugnay sa kanya sa engkantong nakatali sa puno ng balete. Kinabukasan, matapos ang gabi ng kakaibang pagpaparamdam ni Reynato, hindi pa rin mapakali si Remilin. Kahit anong gawin niya para ilihis ang kanyang atensyon, ang imahe ng lalaking nakita niya sa ilalim ng balete ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Nagdesisyon siyang bumisita kay Aling Deli, ang matandang kapitbahay na kilala sa kanilang baryo bilang tagapayo at tagapangalaga ng mga kwento ng nakaraan. Alam niyang tanging si Aling Deli lamang ang makapagbibigay ng sagot sa kanyang mga tanong. Pagdating niya sa bahay ng matanda, sinalubong siya nito ng isang seryosong tingin. "Remilin," wika ni Aling Deli habang hinahaplos ang kanyang balikat, "alam ko na kung bakit ka narito." Umupo sila sa papag na gawa sa kawayan at dahan-dahang ikinuwento ni Aling Deli ang kasaysayan ng puno ng balete. "Noong kabataan ko pa, panimula ng matanda, marami nang nangyayaring misteryo sa ilalim ng punong iyan. May mga dalagang hindi na muling nakita. May ilan namang bumalik, ngunit tila wala ng malay sa kanilang sarili. Hindi sila naging kagaya ng dati. Ang sabi ng matatanda noon, may isang engkanto roong naninirahan, si Reynato. Hindi siya basta ordinaryong nilalang. Ayon sa kwento, isa siyang mortal na isinumpa. At mula noon, wala na siyang nagawa kundi ang maghintay." Napakurap si Remilin. Maghintay para saan? Para sa unang pagkakataon, ngumiti ng mapait si Aling Deli. Maghintay ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Ngunit habang naghihintay siya, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para akitin ang mga kababaihan. Hindi lahat nakakatakas. Ang iba ay tuluyang nawawala. Nanlamig ang katawan ni Remilin. Sa kanyang dibdib, muling bumalik ang kaba at kilabot sa mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ngunit kasabay nito, sumisingit ang alaala ng mga matang lungkot na tumitig sa kanya noong gabing nagpakita si Reynato. Hindi ito katulad ng mga kwento ng iba na puno ng takot at kabangisan. Sa halip, naramdaman niya ang pagkauhaw ng nilalang na iyon sa pagdamay at pagmamahal. "Bakit parang ako ang nakikita niya?" Mahinang tanong ni Remilin. "Dahil pinili ka niya," sagot ni Aling Deli na may bigat ang tinig. "At kapag pinili ka ng engkantong iyon, mahirap nang takasan. Para kang mahuhulog sa lambat na hindi mo alam kung paano makakawala." Mula noon, lalo pang naging mapanaginipin ang mga gabi ni Remilin. Sa bawat pag-idlip niya, lagi niyang nakakasalamuha si Reynato. Sa una, pinipilit niyang huwag pansinin ang mga panaginip, iniisip na guni-guni lamang iyon. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas malinaw, mas makatotohanan, at mas malapit ang presensya ng engkanto. Naririnig niya ang malambing na tinig nito na laging binabanggit ang kanyang pangalan. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila haplos sa kanyang pisngi. Isang gabi muli siyang nanaginip. Nasa ilalim siya ng balete at nakaupo si Reynato sa isang ugat ng puno, nakatingin sa kanya ng may kakaibang titig. "Bakit ka natatakot sa akin, Remilin?"
Tanong nito na puno ng lungkot. Hindi ko nais na saktan ka. Ang tanging nais ko lamang ay makasama ka kahit sa panaginip man lang. Naguguluhan si Remilin. Bakit ako? Ano ba ang gusto mo sa akin? Lumapit si Renato at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng lamig ng palad nito, may init na dumaloy sa kanyang dibdib. Dahil ikaw ang tanging makakapagpalaya sa akin mula sa sumpang ito. Ikaw ang itinadhana para sa akin. Nagising si Remilin na hingal, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit imbes na matakot, nakaramdam siya ng awa at kakaibang pagkagusto sa nilalang na iyon. Inilit niyang itanggi sa kanyang sarili, ngunit malinaw ang katotohanan. May unti-unti nang namumuong damdamin sa kanyang puso para sa engkanto. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, muli niyang nakasalubong si Aling Deli. Tumingin ito sa kanya at para bang nababasa ang iniisip niya. Ingat ka, iha, babala ng matanda. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng damdamin mo sa kanya, baka hindi ka na muling makabalik sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, hindi mapigilan ni Remilin ang sarili. Gabi-gabi niyang hinihintay ang oras ng kanyang pagtulog dahil tanging sa panaginip lamang niya muling nakikita at nakakausap si Renato. At sa bawat pagkakataong iyon, unti-unting nababasag ang pader ng kanyang takot. Mas nakikilala niya ang engkanto, hindi bilang isang nilalang na nakakatakot, kundi bilang isang kaluluwang nakakulong sa isang sumpa na matagal nang naghahangad ng paglaya at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman niyang hindi na lamang siya basta inaakit ng isang engkanto, kundi may mas malalim na dahilan kung bakit sila nagtagpo. Ngunit kasabay ng damdaming iyon, lumalaki rin ang kanyang pangamba. Alam niyang ang bawat desisyon na gagawin niya ay maaaring magdala ng kapahamakan, hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang kinabukasan. At sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga sa kanyang kama at muling naririnig ang malamig na bulong ng pangalan niya, unti-unti niyang tinatanong ang sarili, hanggang saan niya kayang suwayin ang kanyang puso kung ang mismong kaluluwa niya ay kumakapit na kay Renato? Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging malinaw at matindi ang pagpaparamdam ni Renato kay Remilin. Hindi na lamang sa mga panaginip siya nagpapakita, kundi maging sa mismong paggising ng dalaga. Madalas, kapag naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nakakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin na tila sumusunod sa bawat hakbang niya. May mga pagkakataon ding nakikita niya ang anino ng isang matangkad na lalaki na nakatayo sa lilim ng balete, tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi niya alam kung siya ba'y dapat matakot o masanay na lamang sa presensyang iyon. Ngunit ang totoo, unti-unti siyang nagiging alipin ng kuryosidad. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, nagpasya siyang hindi umiwas. Pinilit niyang tingnan ang direksyon ng puno ng balete. Doon niya muling nasilayan si Renato, nakatayo at nakatingin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na malinaw. Ang mga mata nito'y kumikislap sa ilalim ng buwan at magamat nakakatindig balahibo, may kakaibang lungkot na bumabalot dito. Hindi niya mapigilang mapatitig ng matagal, parang may magnetong humihila sa kanya papalapit. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Pagsapit ng hating gabi, sa kanyang pagtulog bumalik ang panaginip. Ngunit sayon, hindi na siya nananaginip na nag-iisa sa ilalim ng balete. Nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng isang paraisong hindi niya panasilayan. Isang malawak na hardin na puno ng kumukutitap na mga ilaw at mababangong bulaklak na tila buhay. Doon muling nagpakita si Renato. Ngunit ngayon ay mas malapit na. Hindi na lamang ito simpleng presensya, kundi parang tunay na tao na maaaring hawakan. Remilin, wika nito sa tinig na malamig, ngunit puno ng pagnanasa. Matagal na kitang pinagmamasdan. Sa bawat paglipas ng gabi, lalo kong nararamdaman na ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang magpapalaya sa akin.
Di nakasagot agad si Remelin. Sa halip, pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at ang bawat salita ng engkanto'y tila sumasakal at humahaplos sa kanya ng sabay. Narinig niya ang sariling tinig na mahina ngunit malinaw. Bakit ako? Ano bang meron sa akin? Lumapit si Renato at sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyan hinawakan ang pisngi ni Remelin. Ang malamig na haplos ay nandulot ng kakaibang kiliti sa kanyang balat at sabay nito, bumalot sa kanya ang init na hindi niya maipaliwanag. Dahil ikaw lamang ang may pusong dalisay, ikaw ang makakaunawa sa akin, higit sa sinuman. Naramdaman ni Remelin ang paghigpit ng palad ng engkanto sa kanyang pisngi. At bago pa siya makailag, naramdaman niya ang labi nito sa kanyang noo. Malamig, ngunit mapang-akit. Sa sandaling iyon, naghalo ang takot at kakaibang pananabik. Hindi niya alam kung bakit tila hindi siya makapanlaban. Ang katawan niya ay tila bakusang sumusunod sa bawat galaw ni Renato. Nagising siya na hingal, nanginginig at puno ng pawis. Ngunit imbes na matakot, isang bagay ang hindi niya maipaliwanag, ang init na naiwan sa kanyang katawan. Isang batas ng haplos na tila totoo. Habang napahiga, napahawak siya sa kanyang dibdib at nagtanong sa sarili, totoo ba ang lahat ng hiyon? O panaginip lamang? Kinabukasan, muling bumisita si Aling Deli. Nakita niya si Remelin na tila matamlay at balisa. Iha, napapansin kong hindi ka mapalagay. May nangyayari ba sa iyo? Tanong ng matanda. Hindi agad nakasagot si Remelin, ngunit napatingin siya sa direksyon ng balete. Doon muling dumaan ang malamig na hangin at ramdam niya ang presensya ni Renato na parabang nakikinig. Napabuntong hininga si Remelin at nagsalita. Aling Deli, hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Parang may humahawak sa akin tuwing gabi. Parang may tinig na tumatawag at hindi ko kayang iwasan. Natatakot ako, pero sabay nito, parang may pumipigil sa akin na lumayo. Napakurap ang matanda at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Remelin. Iha, huwag mong hayaang lamunin ka ng mga engkanto. Kapag hinayaan mong umangkin siya sa katawan mo, baka hindi ka na makalaya. Tandaan mo, nilalang pa rin siya ng ibang mundo, hindi ng atin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, alam ni Remelin na nagsimula ng mabuo ang isang tali sa pagitan nila ni Renato. Hindi niya matanggap ang ideya ng simpleng pang-aakit lamang dahil ramdam niyang higit pa doon ang koneksyon. Ang bawat haplos, bawat dulong at bawat titig ay parang nagsusumamo ng tulong. Hindi niya alam kung paano, ngunit nararamdaman niyang may kwento sa likod ng sumpang bumabalot kay Renato. Sa gabing iron, muli siyang nanaginip. Ngunit na yon mas matindi. Naroon sila sa parehong hardin. At sa pagkakataong iyon, hinawakan siya ni Renato ng mas mariin. Ang malamig na halik sa kanyang noo ay bumaba sa kanyang pisngi. At bago pa siya makalayo, niromansa ng engkanto ang kanyang katawan. Hindi ito marahas, sa halip, puno ng init at pagnanasa na parang matagal na niyang kinimkim. Sa bawat haplos, naramdaman niya ang kakaibang pagnanasa at lambing. At sa halip na lumaban, napapikit siya at hinayaang lamunin ng sandali. Nang mabising siya, ramdam niya pa rin ang bakas ng halik sa kanyang balat. At sa kanyang dibdib, may pintig na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa unang pagkakataon, hindi na niya matukoy kung alin ang panaginip at alin ang realidad. Ang tanging malinaw ay nagsimula ng lumalim ang ugnayan niya kay Renato at hindi na niya alam kung paano siya makakaatras. Wala ng gabing maramdaman ni Remelin ang init ng mga halik at haplos ni Renato, nagbago ang lahat. Ang mga araw niya ay puno ng pag-iisip at ang mga gabi tila ba isang pagsuko sa mga panaginip na palaging dala ng engkanto. Hindi na siya makapaniwala na unti-unti siyang nasasanay sa presensya nito. Sa halip na katakutan, nararamdaman niyang may pumupuno sa mga puwang ng kanyang puso na iniwan ng pagkawala ng kanyang ama at ng kalungkutang dala ng pagbabalik sa baryo.
Ngunit kasabay ng paglapit niyang iyon ay dumarating ang mga tanong na mahirap sagutin. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa bakuran, biglang humaplos ang malamig na simoy ng hangin. Alam na niya ang ibig sabihin noon. Naroon na naman si Renato. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang tinig na pabulong, ngunit malinaw. Hindi ka na nag-iisa, Remilin. Napapitlag siya pero hindi na siya lumingon o tumakbo palayo. Imbes, tumingin siya sa puno ng balete at mahina siyang sumagot. Bakit ako? Ano bang gusto mong mangyari sa atin? Kinagabihan, pumalik si Renato sa kanyang panaginip. Sa pagkakataong ito, hindi lamang hardim ang paligid, kundi isang malawak na palasyo na tila yari sa liwanag at anino. Ang mga haligi kumikislap sa ilalim ng buwan at sa gitna nito'y nakatayo si Renato. Suot ang isang kasuotang tila makaluma ngunit marangal. Lumapit ito sa kanya at naglahad ng kamay. Dahil ikaw lamang ang makakakita ng punay kong anyo. Ikaw ang tanging makakabasa ng lungkot at pagnanais ko. Ang iba'y nakakita sa akin bilang halimaw. Ngunit ikaw, iba ang tingin mo. Napakagatlabi si Remilin. Totoo ang sinabi niya. Sa kabila ng nakakatakot na presensya, hindi niya ito nakikita bilang isang halimaw. Ang nakikita niya ay isang nilalang na nakakulong, nananabik na makalaya. Renato, mahinang sagot niya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, pero ramdam kong may nakatadhana. Hinawakan ni Renato ang kanyang mga kamay at tinitigan siya ng matagal. May sumpa akong bumabalot sa akin. Noon, isa akong mortal. Ngunit dahil sa pagkakamali at kasakiman ng aking pamilya, isinumpa akong manatili dito, nafagapos sa puno ng balete. Ang tanging paraan lamang upang mabasag ito ay kung may isang pusong wagas na tatanggap sa akin, hindi bilang engkanto, kundi bilang taong umiibig. Nagulat si Remilin sa narinig. Sa wakas, unti-unti nang nabubuo ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Ngunit kasabay nito'y naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Kung siya ang itinakdang magpapalaya kay Renato, handa ba siyang isuko ang kanyang sarili? Sa mga sumunod na gabi, naging mas madalas ang kanilang pagkikita sa panaginip. Hindi lamang pag-uusap ang kanilang ginagawa, kundi mga sandaling puno ng lambingan at pag-amin ng damdamin. Doon naramdaman ni Remilin na hindi lamang siya biktima ng isang sumpa, kundi isang taong natututuring magmahal. Tuwing tititigan siya ni Renato, may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang dibdib. At kahit na alam niyang delikado, hindi niya kayang itanggi ang katotohanan. Nahuhulog na siya. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagtanggap niya, dumating ang isang gabi na puno ng pangamba. Nasa loob siya ng panaginip nang biglang nagdilim ang paligid. Ang hardin ay nawala, napalitan ng malalim na kagubatan. Doon narinig niya ang isang tinig ng babae na tila umiiyak. Sa kanyang paligid, mga aninong hugis tao ang naglitawan, mga mukhang walang anyo, at naramdaman niyang hindi siya ligtas. Biglang sumulpot si Renato at niyakap siya. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Ang tinig ng babae ay unti-unting lumakas at napagtanto ni Remilin na ito'y tinig ng isa sa mga kababaihang nawala noon sa baryo. Umalis ka, huwag mong ipahamak ang sarili mo, sigaw ng tinig. Napahigpit ang hawak ni Renato kay Remilin at mariin niyang sinabi, hindi kita ipapahamak, hindi nila alam na iba ka. Nagising si Remilin ng pawisan, naninginig sa kaba. Ang panaginip na iyon ay nagsilbing babala. Kahit pa malapit siya kay Renato, malinaw na may panganib na dala ang kanilang ugnayan. Ngunit kasabay ng takot ay ang hindi mapigilang pananabik na muling makita ang engkanto. Kinabukasan, muling binisita siya ni Aling Deli. Napansin nito ang pamumutla ng dalaga at agad siyang tinanong, Remilin, may pinagtataguan ka ba? May nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Napalunok si Remilin at umiling, pero hindi nakaligtas sa matalin na mga mata ng matanda. Ingat ka, iha. Hindi lahat ng nag-aalok ng pag-ibig ay totoo.
Tandaan mo, mas matindi ang sumpa kapag hindi ka nakinig. Ngunit sa puso ni Remelin, alam niyang iba si Renato. Hindi niya ito nakikita bilang isang nilalang na gustong sumira. Sa halip, nakikita niya ito bilang isang taong bihag ng kanyang kapalaran. Sa mga gabing muling nagpakita si Renato, mas naging malinaw ang mga pangungusap nito. Mas naging malapit ang bawat haplos at mas naging totoo ang damdaming nagbubuklod sa kanila. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Remelin kung kaya pa niyang lumayo dahil sa bawat pagkikita nila. Sa bawat bulong ng pangalan niya, mas lalong tumitibay ang paniniwala niyang may dahilan kung bakit siya ang pinili. At kahit paanong babala ng iba, ang kanyang puso nagsisimulang magbisisyon. Handa siyang tuklasin ang lihim ng sumpa kahit saan pa siya dalhin ito. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumalapit si Renato kay Remelin. Sa bawat gabi, mas nagiging malinaw ang kanilang mga pagkikita at sa bawat haplos ng engkanto sa kanyang balat, mas lumalalim ang ugnayan nila. Ngunit kasabay ng pag-ibig na unti-unting tumutubo ay ang pangambang hindi niya maiwaksi, lalo na nang muling dumating si Aling Deli sa kanilang bahay, dala ang mas seryosong babala. Remelin, wika ng matanda habang nakaupo sa lumang bangko sa kanilang bakuran. May mga pangyayaring hindi mo pa lubos na nalalaman. Ang balete na iyan, maraming naging biktima. Ang mga dalagang nawawala noon, hindi sila basta nawala. Niromansa sila ng engkanto at kinuha ang kanilang lakas hanggang sa hindi na sila nakabalik sa normal na buhay. Malalim ang titig ni Aling Deli, puno ng bigat at panghihinayang. Hindi makasagot si Remelin. Totoo, nararamdaman niya ang kakaibang sigla mula nang makilala si Renato. Ngunit hindi niya rin maikakaila na may mga gabing pakiramdam niya ay unti-unti siyang nadadala sa isang mundo na hindi sa kanya. Sinubukan niyan ipaliwanag kay Aling Deli, pero iba si Renato. Hindi siya gaya ng sinasabi ng iba. Hindi niya ako sinasaktan. Umiling ang matanda. Iyan ang akala ng lahat, iha. Magsisimula sila sa lambing, sa tamis ng salita, ngunit kalaunan, wala ka nang magagawa. Hindi mo na matutukoy kung saan nagtatapos ang iyong sarili at nagsisimula ang kanya. Kinagabihan, hindi mapakali si Remelin. Naglakad siya papunta sa harapan ng balete at tumitig dito. Sa ilalim ng buwan, muling nagpakita si Renato. Nakasuot ito ng kasuotang tila yari sa itim na usok at ang mga matay kumikislap ng berde. Lumapit ito sa kanya na may ngiti ngunit bakas din ang pag-aalala. Bakit parang lumalayo ka sa akin? Tanong ni Renato, malamig ngunit puno ng pagnanasa ang tinig. Huminga ng malalim si Remelin at sinubukan siyang harapin. Renato, totoo ba ang sinasabi nila na maraming dalaga na ang nawala dahil sa iyo? Tahimik lang muna ang engkanto bago siya lumapit at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi lahat ng kwento ay totoo. May ilan na hindi kinaya ang bigat ng sumpa po. Ngunit ikaw, iba ka. Hindi kita dadalhin sa kapahamakan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumampi ang labi ni Renato sa kanyang pisngi. Ang lamig ng halik ay kumalat sa buong katawan ni Remelin. At kasunod noon ay ang init na dumaloy sa kanyang kalamnan. Hindi niya mapigilan ang panginginig, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming matagal nang umuusbong sa kanya. Sa panaginip, muli siyang dinala ni Renato sa hardin ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang simpleng pag-uusap ang nangyari. Hinaplos ni Renato ang kanyang mga balikat. Dahan-dahang iginuhit ang kanyang mga daliri sa balat niya at muling niromansa ang kanyang katawan. Hindi ito marahas, kundi puno ng init at lambing na tila ba matagal nang kinikimkim ng engkanto. Sa bawat halik, sa bawat haplos, nadarama ni Remelin ang lalim ng damdamin nito. Isang pagnanasa na hindi lamang para sa kanyang katawan, kundi para sa kanyang buong pagkatao. Nagising si Remelin na muli na namang basang-basa ng pawis at sa kanyang dibdib ay may kakaibang pintig na hindi niya maipaliwanag. Sa salamin, nakita niya ang sarili niyang namumula.
parang may bakas ng haplos na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang tanong sa kanyang isip, hanggang saan niya kayang tanggapin ang pakikipag-ugnayan kay Renato? At hanggang kailan siya makakatakas kung sakaling mali ang kanyang pinaniniwalaan? Ngunit sa puso niya, alam niyang nagsisimula na siyang magmahal. Kahit na may kasamang takot, kahit na maraming babala, ang bawat titig ni Renato at bawat salitang binibigkas nito ay parang pader na unti-unting winawasak ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Sa kabila ng panganib, hindi niya kayang iwasan ang damdamin. Sa mga gabing muling nagkikita sila, mas naging malambing si Renato. Sa halip na puro haplos at halik, nagsimula itong magkwento ng kanyang nakaraan. Isinalaysay niya kung paano siya naging mortal noon, isang anak ng pamilyang mayaman na naghangad ng hibit pa. Dahil sa kasakiman ng kanyang angkan, isinumpa siya ng isang makapangyarihang diwata. Nakatali siya sa balete hanggang sa dumating ang isang pusong handang magmahal sa kanya ng walang kondisyon. Habang nakikinig si Remilyn, naramdaman niya ang awa at pag-unawa. Hindi na lamang siya basta babae na nadadala sa halina ng engkanto. Isa na siyang taong nakakakita ng mas malalim na dahilan kung bakit sila nagtagpo. At sa kabila ng lahat ng panganib, nagsimula siyang maniwala na baka siya nga ang itinadhana upang basagin ang sumpa. Ngunit sa kabila ng pagtanggap niyang iyon, may isang bahagi ng kanyang isip tang hindi tumitigil sa pag-aalala. Kung totoo nga na marami nang nawala dahil sa ugnayang ito, handa ba siyang isuko ang sarili niyang kalayaan kapalit ng paglaya ni Renato? At kung sakaling magtagumpay sila, may lugar pa ba siya sa mundong kanyang nakasanayan? Sa huling gabi, bago siya tuluyang makapagdesisyon, narinig niyang muli ang bulong ni Renato habang nakahiga siya sa kanyang silid. Hindi kita pababayaan. Sa akin ka, Remilyn. Sa akin ka lamang. Sa mga salitang iyon, muling bumalot ang kaba at pananabik sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na siya makakatakas sa pag-ibig ng engkanto at ang tanging natitira na lang ay ang magpasya kung haharapin niya ang kapalarang hindi niya inasahan. Sa akin ka lamang. Lumipas ang mga araw at lalo pang tumindi ang presensya ni Renato sa buhay ni Remilyn. Kung dati ay sa panaginip lamang sila nagtatagpo, ngayon ay ramdam na niya ang impluwensya nito kahit sa kanyang paggising. Kapag naglalakad siya sa gilid ng palengke, may malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang buhok. Kapag umuupo siya sa harap ng kanilang bahay sa dapitapon, may aninong dumadaan sa likod ng balete na siya lamang ang nakakakita. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa kanya ng kaba, ngunit kasabay din ng kuryosidad na tila unti-unting lumalason sa kanyang isipan. Isang gabi, muling nagpakita si Renato sa kanyang panaginip. Nasa parehong hardin sila, ngunit ngayon ay mas malinaw ang mga detalye. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag, at ang bawat bulaklak ay kumikislap na parang mga alitaptap. Lumapit si Renato sa kanya at dahan-dahang inilahad ang kamay. Hindi ka na dapat magduda, Remilyn. Nararamdaman kong ikaw ang magpapalaya sa akin, bulong nito. Tinitigan siya ni Remilyn. May halong takot at awa. Kung totoo nga ang lahat ng sinasabi mo, bakit kailangan ako? Bakit ako ang napili? Umirap si Renato sa langit. Tila ba nahihirapan ipaliwanag ang katotohanan? Dahil ikaw lamang ang may pusong nakikita ako hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang tao. Marami na akong sinubukan lapitan, ngunit wala ni isa ang nakaramdam ng awa o pagmamahal. Takot lamang ang ibinigay nila. Ngunit sa iyo, iba. Sa iyong mga mata, hindi ako isang halimaw. Isa akong taong naghahangad ng kalayaan at pagmamahal. Hindi nafasagot agad si Remilyn. Ramdam niya ang katotohanan sa mga salita ng engkanto. Sa bawat paglapit nito, sa bawat titig at haplos, hindi niya maitatangging may nabubuong damdamin sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, ang boses ni Aling Deli ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang babala na kapag tuluyan siyang nalulong sa engkanto,
maaaring hindi na siya makabalik sa normal na mundo. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi, muling sinalubong siya ni Aling Deli. May dala itong mga dahon at ugat na tila pangontra. Iha, gamitin mo ito. Kapag naramdaman mong muli ang kanyang presensya, sunugin mo ang mga ito. Makakatulong itong hadlangan ang kanyang impluensya. Ngunit imbes na guminhawa ang pakiramdam ni Remilyn, lalo siyang naguluhan. Kung gagamitin niya ang mga iyon, tila ba pagtataksil ang gagawin niya kay Renato. Alam niyang nilalang lamang ito, ngunit sa puso niya, hindi na lang ito basta nilalang. Ito ay isang taong umiibig at siya mismo ay nahuhulog na rin. Sa gabing iyon, hindi niya ginamit ang mga pangontra. Sa halip, muli siyang lumapit sa bintana at tumitig sa balete. Doon niya muling nasilayan si Renato, nakatayo at nakatingin sa kanya na may lungkot sa mga mata. Naglakas loob siyang lumabas ng bahay at dahan-dahang lumapit sa puno. "Bakit mo ako pinili?" tanong niyang muli habang nakatayo sa lilim ng balete. Lumapit si Renato at sa pagkakataong iyon, tila naging mas malinaw at mas totoo ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanyang mga matay puno ng pagnanasa at pangungulila. "Dahil ikaw ang liwanag sa kadiliman ko. Hindi mo alam kung gaano ako katagal nang naghihintay. At ngayon na narito ka na, hindi na kita kayang bitawan." Marahang hinawakan ni Renato ang kanyang kamay. At sa haplos na iyon, naramdaman ni Remilyn ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Hindi ito takot, kundi pagmamahal na unti-unting umuusbong. Naramdaman niyang hindi na siya makakawala sa tali ng kanilang kapalaran. Sa mga panaginip na sumunod, hindi na lamang romansa ang ipinapakita ni Renato. Ibinahagi rin nito ang kanyang nakaraan, ang sakit ng pagkakahiwalay sa kanyang pamilya at ang parusang isinumpa sa kanya ng diwata. Sa bawat salitang kanyang naririnig, lalo niyang nauunawaan na hindi lamang siya isang nilalang na mapanganib, isa siyang taong tulad niya na nakaranas ng hirap at pagkakait ng kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat, dumating ang isang panaginip na yumanig sa kanyang puso. Sa halip na hardin o palasyo, nakita niya ang sarili niyang nakatali sa ugat ng balete at si Renato'y nakaluhod sa harapan niya, umiiyak. "Kung hindi ka tatanggap sa akin ang buo, mawawala ka rin gaya ng iba," aniya. "Ayokong mangyari iyon sa iyo, Remilyn. Kaya't kahit anong mangyari, pipilitin kong manatili ka sa piling ko." Nagising siya ng humahagulgol, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa at pagmamahal. Alam niyang hindi niya kayang talikuran si Renato. Kahit gaano pa kahirap ang kapalaran na naghihintay sa kanya, nararamdaman niyang sila'y itinadhana. Sa puntong iyon, tuluyan nang nagdesisyon si Remilyn sa kanyang puso. Hindi na niya kayang umiwas, hindi na niya kayang makinig sa mga babala. Sa kabila ng panganib, handa siyang harapin ang sumpa at tuklasin kung ano ang magiging katapusan ng kanilang ugnayan. Dahil alam niyang sa bawat pintig ng kanyang puso, si Renato na ang laman nito. Sa mga gabing lumipas, mas lalong tumindi ang paglapit ni Renato kay Remilyn. Ang dating mga panaginip na puno ng panumusap at pag-amin ng damdamin ay unti-unting napalitan ng mas malalim na ugnayan. Hindi na lamang ito simpleng pagbisita sa kanyang diwa, kundi pakiramdam ni Remilyn ay kasama na niya ito sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa umaga, nararamdaman niyang may kung anong lakas ang dumadaloy sa kanya, na para bang may isang nilalang na nagbabantay sa bawat kilos niya. At sa gabi, bumabalik ang matinding presensya ni Renato, mas malapit, mas totoo, at mas mahirap talikuran. Isang gabi, muling dinala ni Renato si Remilyn sa hardin ng liwanag sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Ang mga bulaklak ay mas matingkad, ang hangin ay mas malamig, at ang mga bituin ay tila kumikislap ng mas malapit sa kanila. Nakatayo si Renato sa gitna ng hardin, nakatingin sa kanya na may titig na puno ng alab. Lumapit ito at marahang hinaplos ang pisngi ni Remilyn.
Hindi mo ba ramdam, Remilin? Bulong nito. Ang ugnayan natin ay hindi na mababali. Ang iyong puso at ang puso ko ay nagiging isa. Napasinghap si Remilin at hindi siya nakasagot agad. Totoo ang sinabi ni Renato. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nadarama ang pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Ang dati niyang taot ay unti-unting napalitan ng pagtanggap. Ang bawat haplos at bawat bulong ng engkanto ay naging parang isang yakap na hindi niya kayang iwasan. Ramdam ko, mahinang tugon niya, pero natatakot pa rin ako. Natatakot ako sa kapalaran na hindi ko alam kung saan hahantong. Nakangiting umiling si Renato. Wala kang dapat ikatakot. Hanggat kasama mo ako, hindi kita pababayaan. Alam kong maraming nagbabala sa iyo. Alam kong marami kang narinig tungkol sa akin, pero iba ka sa kanila. Ikaw lamang ang tumingin sa akin bilang isang nilalang na may damdamin, hindi isang halimaw. Muling dumampi ang mga labi ni Renato sa kanyang noo, at sa haplos na iyon ay muli niyang naramdaman ang malamig na init na lumusot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay nito, isang malinaw na tanong ang umikot sa kanyang isipan. Kung talagang totoo ang kanilang pag-ibig, hanggang saan siya dadalhin ito? Sa mga sumunod na araw, naging mas halata na ang pagbabago kay Remilin. Napansin ng mga kapitbahay na tila lumulutang siya sa kanyang mga kilos. Minsan, nakikita siyang nakatingin lamang sa kawalan, at kung minsan naman ay para bang may kausap siyang hindi nakikita ng iba. Si Aling Deli, na matagal nang nakamasid, ay lalong nag-alala. Isang hapon, sinadya niya si Remilin at diretsyong sinabi, "Iha, napapansin kong iba ka na. Hindi mo ba naiisip na baka unti-unti ka nang kinakain ng sumpa niya?" Napayuko si Remilin at mariing huminga. "Aling Deli, alam kong mahirap intindihin, pero iba si Renato. Hindi niya ako sinasaktan. Sa katunayan, siya ang nagbibigay sa akin ng lakas." Lakas o ilusyon? Mabilis na tugon ng matanda. Iyan ang paraan ng mga engkanto. Binabalot ka ng matatamis na salita at haplos, ngunit kapag lubusan ka ng bumigay, wala ka ng kawala. Tandaan mo, hindi siya kabilang sa mundong ito. At kapag pinili mo siyang sundan, baka hindi ka na makabalik. Ngunit sa puso ni Remilin, alam niyang tapos na ang panahon ng pagtanggi. Hindi na ito basta kwento o panaginip lamang. Ang kanyang ugnayan kay Renato ay mas malalim na kaysa sa lahat ng babala. Sa bawat oras na sila'y magkasama, mas lalo niyang nauunawaan na may katotohanan sa likod ng sumpa at may pag-ibig na naghahangad ng paglaya. Isang gabi, muling nagpakita si Renato, ngunit ngayon ay hindi lamang sa panaginip kundi sa mismong harapan ng balete. Nakatayo siya sa lilim ng puno, ang katawan ay tila kalahating anino at kalahating tao. Nang makita siya ni Remilin, imbes na matakot, marahan siyang lumapit. "Renato," bulong niya, "handa na akong makinig. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sabihin mo kung paano kita matutulungan." Tumitig si Renato sa kanya na may halong saya at lungkot. "Hindi madali ang daan na iyong tatahakin. Ang sumpang ito ay hindi basta-basta mababasag. Kailangan mong ipakita ang pag-ibig na higit sa takot, higit sa pangamba, higit sa lahat ng babala. Ngunit tandaan mo, Remilin, kapag pinili mong sumama sa akin, maaaring wala ka ng balikan sa mundong kinamulatan mo." Tumulo ang luha sa mga mata ni Remilin. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng desisyon. Alam niyang nasa harap niya ang kapalarang hindi niya inaasahan. At sa kabila ng lahat, naramdaman niyang hindi na niya kayang iwanan si Renato. "Kung ang pag-ibig ko ang makakapagpalaya sa iyo," bulong niya habang nakatingin sa mga mata ng engkanto, "hindi ako uurong. Hindi ko hahayaang manatili kang bihag ng sumpa." Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa lilim ng balete, nagsimula ang mas malalim na pagsubok para kay Remilin. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sariling damdamin, kundi tungkol sa kanyang kakayahang tumaya ng buong puso
para sa pag-ibig na nakatali sa pagitan ng mortal at engkanto. Mula ng gabing umamin si Remilyn na handa niyang tulungan si Renato, tila lalo pang naging masidhi ang kanilang koneksyon. Hindi na siya nagdadalawang isip sa bawat pagpapakita ng engkanto. Ang takot na dati pumipigil sa kanya ay unti-unti na napalitan ng tiwala at kakaibang pananabik. Sa bawat gabi na dumadaan, ramdam niya ang presensya ni Renato na hindi na lamang dumadaan bilang panaginip, kundi bilang isang bahagi ng kanyang paghinga at pagtibok ng puso. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat ng tao sa baryo, muling lumitaw si Renato sa kanyang panaginip. Ngunit na yon ay hindi na sa hardin o palasyo siya dinala, kundi sa isang malalim na kuweba na puno ng kumikislap na mga kristal. Ang liwanag mula sa mga bato ay nagbibigay ng malaking kantong liwanag, at sa gitna nito ay isang malaking itim na bato na may mga ukit na sinaunang simbolo. Lumapit si Renato at ipinatong ang kanyang kamay sa bato. Ito ang ugat ng sumpa ko. Remilyn, dito ako nakagapos, dito nagsigula ang lahat. Kung hindi mababasag ang batong ito, mananatili akong bihag ng sumpa. At lahat ng babaeng malalapit sa akin ay maaakit ngunit mawawasak. Tinitigan siya ni Remilyn at napakagat ng labi. At paano mababasag ang sumpa? Ano ang kailangan kong gawin? Lumingon si Renato sa kanya at sa unang pagkakataon ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ito basta lakas ng katawan o tapang. Pag-ibig ang kailangan. Isang pag-ibig na hindi matitinag kahit sa harap ng panganib. Ngunit may kapalit ito, Remilyn. Kung hindi totoo ang iyong damdamin, ikaw ang sisipsipi ng sumpa. Ikaw ang mawawala. Nanginig si Remilyn sa kanyang narinig. Ang bigat ng responsibilidad ay bumagsak sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya umatras. Kung pag-ibig ang kailangan, hindi ako uurong. Handa akong ipaglaban ka, Renato. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanlikha ang pagpapakita ng engkanto. Hindi lamang siya dinala sa mga panaginip, kundi sa mga alaala ng nakaraan. Ipinakita ni Renato ang panahon ng kanyang pagiging mortal. Isang binatang mula sa mayamang pamilya na binihag ng kasakiman at nagkasala sa isang diwata. Nakita ni Remilyn kung paano siya isinumpa at ikinulong sa balete. Walang kalayaan, walang kapatawaran. Sa bawat pagtanaw sa nakaraan, lalo niyang nauunawaan ang bigat ng pinagdadaanan nito. Ngunit kasabay ng pagtanggap ay ang mas matinding pagsubok. Isang gabi, habang nakahiga si Remilyn, biglang dumampi ang malamig na hangin at naramdaman niyang may mga aninong naglalakad sa paligid ng kanyang silid. Sa kanyang panaginip, nakita niyang nakapalibot sa kanya ang mga multo ng mga babaeng na wala noon. Mga mata nilang walang buhay at mga labi nilang tila sumisigaw ng babala. "Huwag kang magpalinlang, huwag kang maging tulad namin." Nagising siya ng pawisan at nanginginig, ngunit sa halip na umatras, lalo siyang naging determinado. Alam niyang may panganib, alam niyang maraming nauna na sa kanya ang bumagsak. Ngunit alam din niyang iba ang kanyang nararamdaman para kay Renato. Hindi ito basta afit o sumpa lamang. Ito ay pag-ibig na unti-unti nang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Inabukasan, muli siyang nilapitan ni Aling Deli. "Iha, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pang umiwas. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sumpa. Tandaan mo, nilalang pa rin siya ng ibang mundo." Ngunit sa pagkakataong iyon, makatad ang sagot ni Remilyn. "Aling Deli, hindi mo naiintindihan. Hindi siya ang halimaw na iniisip ng lahat. Siya isang taong nagkasala, oo, ngunit may pusong naghahangad ng kapatawaran. At kung ako ang tanging daan para makalaya siya, hindi ko siya iiwan." Nabigla si Aling Deli sa kanyang tugon. Ngunit nakita rin niya ang determinasyon sa mga mata ng dalaga. Hindi na ito ang Remilyn na puno ng takot at alinlangan.
Siya na ngayon ay isang babaeng handang lumaban para sa damdaming pinili niya. Sa gabing iyon, muling nagpakita si Renato. Ngumiti ito sa kanya, ngunit halata ang lungkot. Bakit mo sinusugal ang lahat para sa akin, Remilin? Hindi ka naman dapat kasama sa kapalaran kong ito. Ngumiti si Remilin at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Dahil mahal na kita, Renato, hindi ko na kayang itanggi. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya iiwan sa gitna ng dilim. Haharapin ko ang lahat ng panganib, basta't alam kong ikaw ay kasama ko. Sa sandaling iyon, tila may liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. Ang mga mata ni Renato ay nagningning at ang paligid ay tila yumanig. Sa kanilang pagitan, isang pangakong hindi mababali ang nabuo. Isang pag-ibig na handang lumaban sa sumpa kahit ano pa ang maging kapalit. Simula nang aminin ni Remilin ang kanyang damdamin kay Renato, nagbago ang takbo ng kanilang mga gabi. Ang dating panaginip na puno ng pangungusap lamang ay naging mas matindi at mas malapit. Sa tuwing dumidilim, inaabangan na ni Remilin ang muling pagpapakita ng engkanto. Alam niyang hindi basta-basta ang lahat ng nangyayari, ngunit ramdam niyang totoo ang pag-ibig na namamagitan sa kanila. Hindi ito simpleng akit o sumpa lamang, kundi isang damdaming unti-unting hinuhubog ng kapalaran. Ngunit kasabay ng pag-ibig ay ang mas malinaw na pagsubok. Isang gabi, sa kanyang panaginip, muling dinala siya ni Renato sa kuweba ng mga kristal, kung saan naroon ang batong itim na may sinaunang mga ukit. Mas malakas ang tibok ng bato kaysa noong una at ang paligid ay tila nanginginig. Lumalapit na tayo, Remilin, wika ni Renato. Ngunit hindi sapat ang nararamdaman mo. Kailangang patunayan mo ito. Kailangang handa kang ipaglaban ang ating pag-ibig kahit sa harap ng kapahamakan. Hindi nakasagot agad si Remilin. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang handa na siyang sumuong sa panganib. Kaya lamang sa oras na iyon, lumitaw muli ang mga anino ng mga babaeng nawawala noon. Nakapalibot sila, umiiyak at may ilang nagtangkang hilahin siya palayo kay Renato. "Umalis ka," sigaw nila. "Hindi ka ligtas dito. Huwag kang maging tulad namin." Hinawakan siya ni Renato at niyakap ng mahigpit. Hindi kanila mauunawaan. Sila'y mga kaluluwang nalunod sa sumpa dahil hindi nila nakayanan. Ngunit ikaw, Remilin, iba ka. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sa haplos at tinig ng engkanto, unti-unting humupa ang takot ng dalaga. Ngunit nanatiling mabigat ang babala sa kanyang isipan. Kinabukasan, muli siyang binalaan ni Aling Deli. Nakita nitong maputla at tila laging pagod si Remilin. "Iharamdam ko na lalong lumalalim ang kapit ng engkanto sa iyo. Huwag mong kalimutan, may mga nauna na sa iyo. Marami na ang nangakong magmamahal sa kanya, ngunit sila'y hindi na muling bumalik. Natatakot akong baka ikaw ang susunod." Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-atubili si Remilin. "Aling Deli, mahal ko siya. Alam kong hindi siya halimaw. Hindi siya gaya ng sinasabi ng iba. Hindi ko siya iiwan. Kung kapahamakan man ang haharapin ko, mas pipiliin ko iyon kaysa talikuran siya." Napailing si Aling Deli at napabuntong hininga. "Kung iyan ang iyong pasya, wala na akong magagawa. Ngunit tandaan mo, iha, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang lambing at halik. Ito'y sakripisyo. Handa ka bang magsakripisyo para sa kanya?" Sa gabing iyon, muling nagtagpo sina Remilin at Renato sa panaginip. Ngunit hindi na ito ang masayang hardin o ang palasyong kumikislap. Sa halip nasa gitna sila ng malawak na kagubatan, madilim at puno ng mga matang nagmamasid mula sa bawat sulok. Ang mga aninoy mas malalakas at sa pagkakataong iyon, hindi lamang sila umiiyak. Sila'y nagngangalit, tila ba galit na galit kay Remilin. "Hindi ka nararapat para sa kanya," sigaw ng isa. "Kami ang nauna, kami ang nagbigay ng lahat. Ngunit kami iniwan at sinipsip ng sumpa. Ano ang pagkakaiba mo?" Nanginginig si Remilin ngunit matatag siyang humarap. "Dahil hindi ako susuko, dahil mahal ko siya ng totoo." Sa kanyang pag-amin, tila nagliwanag ang paligid. Ang mga aninoy umatras, ngunit nanatiling nakamasid. Hinawakan siya ni Renato at tinitigan ng mariin. "Narinig mo sila, hindi madali ang daan, ngunit sa iyong salita,
Nabibigyan ako ng pagrasa. Huwag kang bibitiw, Remilin. Malapit na tayong makarating sa dulo ng sumpa. Ngunit sa kanyang dibdib, dama pa rin niya ang pangamba. Sa bawat pagsubok na lumalapit, mas lalo niyang nakikita ang panganib na maaaring sumira hindi lamang kay Renato, kundi pati sa kanyang sarili. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring tumitibay ang kanyang pasya. Alam niyang ito na ang simula ng kanilang tunay na pagsubok, ang pagsubok ng pag-ibig na higit sa lahat ng babala at higit sa lahat ng takot. Sa huling sandali, bago siya magising, miyakap siya ni Renato ng mahigpit at bumulong. Kung papatunayan totoo ang iyong pag-ibig, mababasag ang sumpa. Ngunit kapag hindi, ikaw mismo ang mawawala. Sa mga salitang iyon, nagising si Remilin na may luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na siya natakot. Sa halip, mas tumibay ang kanyang loob dahil alam niyang kahit ano pa ang mangyari, handa siyang lumaban. Para kay Renato, para sa kanilang pag-ibig. Sa mga sumunod na gabi, lalo pang lumalim ang pagsubok kay Remilin. Kung dati ay sa panaginip lamang niya nakikita ang panganib, ngayon ay nararamdaman na niya ito kahit gising. Minsan, habang naglalakad siya sa bukirin pauwi, biglang lumakas ang ihip ng hangin at tila may mga tinig na nagbubulong-bulong sa kanyang paligid. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit malinaw ang kanilang tono, puno ng inggit at galit. Nang lingunin niya, wala naman siyang nakikitang tao, tanging mga aninong dumaraan lamang sa gilid ng kanyang paningin. Pagdating sa bahay, napayakap siya sa sarili at napahigpit ng hawak sa rosaryo na iniwan ng kanyang ama. Nais niyang humugot ng lakas, ngunit kasabay ng panalangin ay ang pagtawag din sa pangalan ni Renato. At sa mismo sandaling iyon, naramdaman niyang muli ang malamig na simoy ng hangin at ang presensya ng engkanto. Huwag kang matakot, bulong nito. Narito lang ako. Kinagabihan, dinala siya muli ni Renato sa panaginip, ngunit hindi sa hardin o sa kuweba. Sa pagkakataong iyon, nasa isang mataas na bangin sila na nakatanaw sa dagat na walang hanggan. Ang alon ay humahampas sa batuhan at ang langit ay puno ng kidlat. Mahigpit ang hawak ni Renato sa kanyang kamay. Ito ang simula ng huling pagsubok, Remilin, wika nito. Kapag tumalon ka kasama ko, iyon ang tanda na handa mong talikuran ang lahat ng takot at pagdududa. Ngunit tandaan mo, hindi totoo ang iyong damdamin, lulunukin tayo ng alon at wala ka nang makikitang liwanag. Naninginig si Remilin sa naririnig. Tumingin siya sa dagat na tila walang katapusan at sa bawat hampas ng alon ay para bang naririnig niya ang iyak ng mga naunang kababaihan na hindi nakaligtas. Ngunit nang lingunin niya si Renato, nakita niya ang lungkot at pag-asang naglalaban sa mga mata nito. Doon niya napagtanto na hindi lamang siya ang nakataya, kundi pati na rin ang kalayaan ng nilalang na minahal niya. Mahal kita, Renato, mahinang wika ni Remilin. At kahit saan mo ako dalhin, susunod ako. At sa mga salitang iyon, sabay silang tumalon mula sa bangin, hawak kamay, nakatingin sa isa't isa. Habang bumabagsak sila sa kawalan, pumalot sa kanila ang nakakasilaw na liwanag. Hindi niya alam kung iyon ba ang wakas o simula, ngunit malinaw sa kanyang puso na tama ang kanyang pinili. Dahil sa bawat pintig ng kanyang puso, isang pangalan lamang ang laman nito, si Renato. Nang dumilat si Remilin, mula sa nakapapasong liwanag, napagtanto niyang hindi na sila nasa bangin. Ang paligid ay tila isang malawak na lupain na hindi niya pa nasilayan, puno ng ginintuang damo at mga punong kumikislap sa ilalim ng araw. Nasa tabi niya si Renato, nakatingin sa kanya ng may ngiti, ngunit bakas ang pagod at pangamba sa mukha nito. Nakapasa ka sa unang bahagi ng pagsubok, wika niya. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kailangang patunayan mong tunay ang iyong damdamin hanggang sa dulo. Habang naglalakad sila,
Napansin ni Remilyn ang mga nilalang na tila multo ng mga naunang babaeng na biktima ng sumpa. Nakapaligid sila sa kanya, nakatitig na parang nanunumbat. May ilan na umiiyak, may ilan na galit, at ang iba na may nakatingin lang ng malamig. "Bakit ikaw ang pinili?" Sigaw ng isa. "Kami man ay nagmahal, ngunit bakit kami ang nawala?" Napayuko si Remilyn at halos bumigay ang kanyang tuhod. Ngunit agad siyang inalalayan ni Reynato. "Huwag kang makinig sa kanila. Hindi totoo ang kanilang sinasabi. Ikaw ang naiiba." Bulong nito. Ngunit sa puso ni Remilyn, ramdam niyang may bigat ang mga salita ng mga multo. Totoo, may mga naunang nagmahal kay Reynato, ngunit hindi nagtagumpay. Ano ang pagkakaiba niya? Bakit siya ang itinadhana? Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib, para bang sinusubok ng sumpa ang kanyang pananalig. Niyakap siya ni Reynato at tinipigan sa mga mata. "Kung wala kang tiwala, mawawala ka rin gaya nila. Ngunit kung pipiliin mong tumindig, ikaw ang magtatapos ng sumpa." Malalim ang hinga ni Remilyn at marahang isinara ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga araw na kasama ang kanyang ama, ang kanyang pagbabalik sa baryo, at ang bawat sandaling kasama si Reynato. Mga haplos, mga titig, at mga salitang puno ng pag-asa. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, pinitigan niya ang engkanto at buong tapang na sinabi, "Hindi ako uurong, mahal kita Reynato, at handa akong ipaglaban iyon hanggang sa huli." Biglang nagliwanag ang buong paligid at ang mga multo ng mga babae ay unti-unting naglaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Ang ginintuang damo ay lalong kuminang, at ang mga punong kumikislap ay tila nagdiriwang. Napahinga ng maluwag si Reynato at hinawakan ang kanyang kamay. "Narinig ka ng sumpa, Remilyn. Hindi na tayo malayo. Malapit na ang wakas ng aking pagkakagapos." Ngunit kasabay ng liwanag ay ang biglang pagyanig ng lupa. Sa gitna ng kanilang harapan, muli nilang nasilayan ang batong itim na may sinaunang ukit. Ngayon ay mas malaki at mas nakakatakot, at ang tibok nito'y parang puso ng isang halimaw. "Ito na ang huling hadlang," wika ni Reynato. "Ngunit tandaan mo, kapag hindi kinilala ng batong ito ang iyong pag-ibig, ikaw ang sisipsipin nito." Humigpit ang hawak ni Remilyn sa kamay ni Reynato. Alam niyang ito na ang pinakamalaking desisyon ng anyang buhay. At sa kanyang dibdib, malinaw ang sagot. Handa siyang ibigay ang lahat, basta't makalaya si Reynato at manatili silang magkasama. Nakatayo si Remilyn sa harap ng itim na bato na siyang ugat ng sumpa ni Reynato. Malaki ito, puno ng mga ukit na kumikislap ng pula at tila may buhay. Ang tibok nito ay malakas, para bang puso ng isang nilalang na matagal nang nabubuhay sa kadiliman. Sa bawat pintig, ramdam ni Remilyn ang bigat ng takot at pangamba. Ngunit kasabay nito, ang tinig ni Reynato na nagbigay sa kanya ng lakas. "Huwag kang matakot, wika ng engkanto. Ikaw lamang ang makakabasag nito. Ang iyong puso ang susi." Lumapit si Remilyn at inilapat ang kanyang palad sa malamig na ibabaw ng bato. Sa unang saglit, tila ba sinisipsip ng bato ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nanginig, at sa kanyang isipan ay nagbalik ang mga imahe ng kanyang mga alaala. Nakita niya ang mga aninong babae na nawala noon, ang kanilang mga sigaw at pagluha. Narinig niya ang kanilang tanong, bakit siya? Bakit hindi sila? Ngunit sa kabila ng lahat, naalala rin niya ang bawat sandali kasama si Reynato. Ang mga titig nito na puno ng pangungulila, ang mga halik na nagdulot ng init sa kanyang kalamnan, at ang mga salitang humiling ng kalayaan. Muling naramdaman ni Remilyn ang lakas na bumabalot sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at buong tapang na sinabi, "Mahal ko si Reynato, hindi siya halimaw. Isa siyang taong nagkasala, ngunit karapat-dapat magmahal at mahalin. At handa akong ibigay ang lahat ng mayroon ako para sa kanya." Sa mismong pag-amin niyang iyon, biglang kumislap ang kanyang katawan ng liwanag. Ang batong itim ay umuga at nagsimulang mabasag.
Ang mga ukit na pulang nagliliyab ay unti-unting naglaho. At sa bawat piraso ng batong nahuhulog, nararamdaman ni Remilin ang bigat na bumabawas sa dibdib ni Renato. Ngunit kasabay ng pagbasag, naramdaman din ni Remilin ang panghihina ng kanyang katawan. Para bang sinisipsip ng bato ang kanyang lakas bilang kapalit ng sumpa. Agad siyang sinalo ni Renato at mahigpit na niyakap. "Huwag! Hindi ko hahayaang mawala ka." Sigaw nito habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti lamang si Remilin kahit nanghihina. "Huwag kang mag-alala, Renato. Ang mahalaga, malaya ka na. At sa puso o lagi kitang kasama." Mas lalo pang lumiwanag ang paligid. Ang batong sumpa ay tuluyan ng nagpulbos at naglaho at ang mga anino ng mga babaeng nawala noon ay nagpasalamat bago tuluyang naglaho sa hangin. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig at ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid ay napalitan ng init ng liwanag ng araw. Sa gitna ng lahat, niyakap ni Renato si Remilin ng mahigpit at hindi binitiwan. Ang kanyang anyo ay nagbago. Hindi na siya engkanto na nakakulong sa sumpa, kundi isang ganap na mortal na may pusong malaya. Habang pinapahid ang luha sa pisngi ni Remilin, bumulong siya, "Ikaw ang dahilan ng aking kalayaan, at mula ngayon, ikaw ang buhay ko." Sa mga salitang iyon, alam ni Remilin na ang kanilang laban ay nagwagi. Ang sumpa ay nabasag. At sa wakas ay natupad ang pangakong matagal nang nakatali sa pagitan nila. Isang pag-ibig na hindi matitinag kahit pa ng kadiliman. Matapos mabasag ang sumpa, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Ang paligid na dati madilim at puno ng pangamba ay tila nabihisan ng panibagong liwanag. Ang balete na matagal nang kinatatakutan ng buong baryo ay nagmistulang karaniwang puno na lamang. Ang mga ugat nito na dating nakabalot na parang mga kamay ng halimaw ay naging payapa at ang mga sangay tila yumuko sa hangin na para bang nagpapasalamat. Si Renato, na ngayon ay isa ng ganap na mortal, ay nakatayo sa tabi ni Remilin habang mahigpit siyang nakayakap dito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahang matagal na niyang hinintay. "Malaya na ako, Remilin," bulong niya habang pinapahid ang mga luha sa pinski ng dalaga. "At ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Kung hindi mo pinaglaban ang ating pag-ibig, baka habang buhay akong nakakulong." Napangiti si Remilin kahit pagod at nanghihina pa rin. Sa puso niya, alam niyang lahat ng sakripisyo ay nagkaroon ng kabuluhan. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa baryo tungkol sa pagbabago sa balete. Marami ang nagtaka kung bakit biglang nagbago ang dating nakakatakot na puno. Ngunit walang naglakas loob na magtanong ng direkta kay Remilin. Alam ng mga matatanda na may nangyaring hindi karaniwan. Ngunit napansin din nila ang kakaibang liwanag sa mga mata ng dalaga. Si Aling Deli mismo ay dumalaw kay Remilin at nakita si Renato na ngayoy kasama na sa kanyang bahay. Bagaman nagulat siya na isa itong ganap na tao, napangiti rin siya at nagsabing, "Kung tunay ngang pag-ibig ang nagligtas sa inyo, iyan na ang pinakamakapangyarihang bagay sa lahat." Mula noon, nagsimulang tanggapin ng mga tao si Renato. Bagaman may ilan pang nagdududa, nakikita nilang totoo ang malasakit at pagmamahal nito kay Remilin. Hindi na ito ang engkantong kinatatakutan ng mga tao, kundi isang lalaking nagsisikap magsimula ng panibagong buhay. Sama-sama nilang inayos ang kanilang tahanan at sinimulang magtanim ng panibagong mga alaala. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ni Renato ang mga gawain ng mga mortal. Natuto siyang mag-araro, mag-igib ng tubig at tumulong sa mga kapitbahay. Lahat ng ito'y ginawa niya ng may pagpapakumbaba bilang pasasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Si Remilin naman ay naging katuwang niya sa lahat ng bagay.
Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na lamang usapang panaginip at sumpa, kundi isang totoong pagsasama sa ilalim ng araw at ulan.